What's up, rollers? Westv here for another episode of Westv. For today's video, I'm going to teach you on how to make your very own anti-acne serum. And isa rin ako sa mga nagsuffer sa pimples and other skin disease like eczema. So naisip kong gumawa ng video na to to help you guys kung naghahanap kayo ng solution sa inyong mga acne problems and other skin problems. I'm not an expert, pero I will recommend this because we will be using natural ingredients naman. So hindi siya harmful, but of course you still need to check kung meron kayong mga allergies sa mga materials na gagamitin natin. But so far, nag-google naman ako and safe naman lahat ng mga ingredients na gagamitin natin. So, simulan na natin. Alam nyo guys, ang dami ko na kasi nasubukan din na anti-acne, anti-pimple na mga kung ano-anong produkto. Pero wala talagang umepekto. And actually, naggawa na rin ako ng video before kung bakit nag-lessen or hindi na ako masyadong tinutubuan ng pimple or talagang madalang na, unlike before nung college days ko, talagang sobrang dami kong pimples. And ayun, nawala nga yung pimples ko dahil sa kojic acid at dun sa vitamins na tinitake ko. Pero just last year, 2019, nung nagpa-derma ako, sabi ng dermatologist ko, meron daw akong skin asthma. So bawal na sa akin yung mga kojic acid. Kailangan mga mild soap na lang yung gamitin ko. So tinigil ko na rin yung kojic acid and sometimes nagkakaroon pa rin ako ng pimples. And yun nga, kaya ako nagpa-derma before dahil nagkakaroon din ako ng mga eczema sa kamay. And ngayon hindi masyadong visible kasi ayan, gumagaling na siya. But lately, napapansin ko parang bumabalik siya kasi this has always been my problem since I was a kid. Yearly, nagkakaroon ako ng mga eczema sa balat. Actually, dito sa mga nails ko, ayan, nagkaroon ako before ng mga eczema dyan. Kung mapapanood nyo yung mga luma kong videos, ayan, mapapansin nyo meron talaga. Kasi minsan natitrigger talaga yung eczema ko sa mga sabon. And ang hirap i-maintain ng mga mild soap. Kasi minsan nakagamit pa rin talaga ako ng mga ibang sabon. Or kapag naglalaba o kaya naman naghuhugas ng pinggan kasi medyo harsh sa skin yung mga ganong klaseng sabon, yung mga detergent powder, yung mga dishwashing liquid. So ayan, minsan talaga hindi maiwasan na magkaroon tayo ng eczema. Nagde-dry yung skin ko, naninigas yung skin ko dito. So nagkakaroon ng breakouts, nagkakasugat, nagkakaroon ng eczema. So itong gagawin natin, hindi lang siya anti-acne. Okay, anti-inflammatory, antibacterial, and pwede rin siya sa eczema and other skin allergies or skin disease kasi may mga antibacterial properties itong mga ingredients na gagamitin natin. So, kung isa ka sa mga kagaya ko na nagsasuffer sa pimple, nagsuffer sa mga skin problems like yung mga eczema, mga ganyan, dermatitis, baka para sa iyo ang video na to. Again, bago natin gamitin to, alamin muna natin kung may mga allergies tayo sa mga ingredients na gagamitin natin or mag-allergy test tayo kung magkakaroon ba tayo ng mga skin irritation after natin gamitin to. Of course, sa lahat naman ng products, di ba, sa likod ng label, lagi namang may caution doon na always do an allergic reaction test para ma-sure natin na wala tayong allergies or walang magiging skin irritation na mangyayari. But as I've said nga kanina, all natural naman yung mga ingredients na gagamitin natin. So itong unang ingredient natin ay itong carrier oil, which is yung almond oil or sweet almond oil. So ano-ano ba yung mga benefits ng sweet almond oil sa balat? So basahin natin. So there are two types of almond oil. May sweet and bitter. So ang gagamitin natin ay sweet almond oil. So nakikita niyo sa label, sweet almond oil. And ang sabi, mas suited to sa ating skin. Mas suited tong gamitin para sa ating skin kasi meron siyang vitamin A. The retinol in vitamin A has the ability to stimulate the production of new skin cells and smooth fine lines. Vitamin E. This nutrient has antioxidant properties that may help prevent cell damage and help reduce ultraviolet damage to the skin caused by the sun. Omega-3 fatty acids. These nutrients may help prevent premature aging and safeguard against sun damage. Zinc. This is an essential nutrient for healing acne or other facial scars. And ito pa yung mga other skin benefits ng sweet almond oil. Reduces puffiness and under eye circles because almond oil is an anti-inflammatory. It may help ease swelling of the skin. Improves complexion and skin tone. Due to its emollient properties, almond oil has the potential to improve both complexion and skin tone. Treats dry skin.
Almond oil has been used for centuries to treat dry skin conditions including eczema and psoriasis. Improves acne. The oil's fatty acid content may help dissolve excess oil on the skin, while the retinoids in the oil may reduce the appearance of acne and improve cell turnover. Helps reverse sun damage. Animal studies have shown that vitamin E, one of the nutrients in almond oil, may help reduce damage to the skin caused by UV exposure. Reduces the appearance of scars. In Asian, Chinese, and Ayurvedic medicine, almond oil was used to reduce scarring. The vitamin E content may contribute to helping smooth the skin. Reduces the appearance of stretch marks. According to a 2016 study, sweet almond oil may be an effective treatment for preventing and reducing stretch marks. So safe ba siyang gamitin sa skin natin? Almond oil is generally considered safe to use on your skin. However, ito na yung sinasabi ko kanina, so kung allergic kayo sa nuts, huwag yung gagamitin to sa skin nyo. Pero meron tayong alternative, sabi ko nga, carrier oil lang siya. So marami pang pwedeng gamitin carrier oil. So, pwede kang gumamit ng fractionated coconut oil, ng grapeseed oil, or ng any carrier oil na may mga benefits din kagaya nito. Pwede rin kayo mag-google guys kung ano pa yung mga best carrier oil na pwede natin gamitin. Dumako na tayo sa second ingredient. Syempre, ito ang tea tree essential oil. So, tea tree essential oil, don't be confused between tea tree essential oil and tea tree fragrance oil kasi yung fragrance oil synthetic yon, hindi siya natural. So ang gagamitin natin ay essential oil, tea tree essential oil. So itong tea tree essential oil, marami rin siyang benefits sa ating skin. So basahin din natin. So ano-ano ba yung mga skin benefits or mga gamit nitong tea tree essential oil? Tea tree oil contains a number of compounds including terpene and phenol that have been shown to kill certain bacteria and viruses and fungi. Terpene and phenol also appears to increase the activity of your white blood cells, which help fight germs and other foreign invaders. These germ-fighting properties make tea tree oil a valued natural remedy for treating bacterial and fungal skin conditions, preventing infection and promoting healing. So sabi dito, it can also be used as hand sanitizer or natural hand sanitizer. Tea tree oil makes an ideal natural hand sanitizer. Studies have shown that it kills several common bacteria and viruses responsible for causing illness including E. coli, S. pneumoniae, and H. influenzae. Moreover, a study testing several types of hand wash shows that adding tea tree oil to the cleansers boosted their effectiveness against E. coli. It can also be used as insect repellent. Tea tree oil may help keep pesky insects away. One study found that 24 hours after being treated with tea tree oil, cows had 61% fewer flies than cows not treated with tea tree oil. Natural deodorant. Tea tree oil's antibacterial effects may help control underarm odor related to perspiration. And marami pa siyang benefits. Ito yung antiseptic for minor cuts and scrapes, boost wound healing, fight acne. Ito nga yung sinasabi ko dahil gagawa tayo ng anti-acne serum. It can get rid of nail fungus, so kagaya ng nangyayari sa aking nails. Pwede rin siyang chemical-free mouthwash, o diba? All-purpose cleaner, diba? Natatandaan nyo nung gumawa ako ng disinfectant, diba may tea tree oil din yun? Kasi nga, antibacterial din siya. Control dandruff. Kung may dandruff kayo, pwede rin yan. At kung mabaho yung paa nyo, pwede rin siya sa athlete's foot. And it can also relieve psoriasis. So kung meron kayong psoriasis o kung nagsasuffer kayo sa psoriasis, itry nyo yung tea tree oil. So syempre, safety precaution, hindi siya pwedeng i-ingest or hindi siya pwedeng i-take orally. And kung gusto niyo pang malaman kung ano-ano yung mga benefits and uses ng tea tree essential oils, pwede rin kayo mag-google. So simulan na natin yung paggawa ng ating anti-acne serum. So by the way guys, ito lang dalawa yung paghahaluin natin and gagamit tayo ng of course beaker, glass beaker, and amber bottle na may dropper. Ayan, ito yung may parang sa tiki-tiki. Ayan, meron tayong dropper. And yung dropper niya is glass. So ayan, so bakit kailangan natin ng carrier oil? Kasi nga, dito natin i-dilute yung tea tree oil dahil hindi natin pwedeng gamitin ng pure ang tea tree oil dahil masyadong matapang ang mga essential oil. So kailangan natin siyang i-dilute. So ang sabi sa nabasa ko, for every 1 to 2 drops ng ating tea tree essential oil, kailangan natin ng 12 drops ng
carrier oil. So since gagawa ako ng 15 ml, ito 15 ml, ang 15 ml ay equivalent to 300 drops. So 300 drops, ang dami, medyo kailangan magaling ka sa math dito. Pero kukumputin na lang natin. So kung 300 drops divided by 12 drops, 25. So 25 na 12 drops. So 25 times 2 is 50 drops. So kailangan natin ng 50 drops ng tea tree essential oil, at yung 50 drops na yon ay equivalent to 2.5 milliliters or 2.5 ml. O, di ba? Ang galing ko. So ayan. So, hindi na natin kailangang mag-drops kasi 300 drops, medyo mahirap yun. So, kinonvert ko na siya sa ml. Kaya, kailangan natin ng ilang ml nga. Kalimutan ko tuloy. 15 ml. Ayan. 15 ml. 15 ml ng ating carrier oil na sweet almond oil. Yan. So, ayan. So, kailangan naman natin ng 2.5 ml ng tea tree essential oil. So, ilang drops? Kasi 50 drops daw eh, pero ang hirap naman nun, di ba? Hindi ko alam kung nakailang drops na ako, pero ayan, 2.5 ml. Ayan. Nasa kalahati siya ng 5 ml. So, ayan, siguro okay na to. And, ihalo na natin siya sa ating carrier oil. So, ayan. Takpan na natin siya ng dropper. So, ayan. And shake natin para mag-mix yung ating carrier oil at tea tree oil. So, again guys, wag nating i-apply sa skin natin yung pure or undiluted na essential oil. Kasi nga, yung essential oils, sobrang tapang niyan sa balat. So, it can cause skin irritation, skin allergies. So, baka imbis na gumaling yung mga skin allergies mo, lalo pang lumala dahil sobrang tapang talaga ng mga essential oils kapag pure pa. So, kailangan talaga siyang i-dilute. So, may nagawa na rin ako before na fractionated coconut oil naman yung ginawa kong carrier oil, and so far maganda naman din siya sa skin ko. Nawawala talaga yung mga kati-kati ko sa kamay, kati-kati ko sa mga paa ko. So ayan, so na-try ko na talaga siya, kaya masasabi ko na safe naman siya and hindi naman ako nagkaroon ng other skin problems or skin irritation kasi nga natural naman yung mga ingredients na ginamit ko. And kung interested din kayong gumawa ng sarili nyong anti-acne serum, ililink ko na lang sa description kung saan kayo pwedeng bumili ng mga ingredients na kakailanganan nyo, lalo na yung tea tree essential oil and yung mga carrier oils na pwede natin gamitin. And there you have it guys, nakagawa na tayo ng sarili nating anti-acne serum, and hindi lang siya basta anti-acne dahil pwede rin natin siyang gamitin sa ating mga other skin allergies or mga skin problems like yung mga nail fungus, eczema, psoriasis, dandruff, di ba? So sana may natutunan na naman kayo sa video na to, and kung nagustuhan nyo ang video na to, please click the like button, subscribe to my channel right now kung hindi pa kayo nakasubscribe, and don't forget to click that notification bell para mas lagi kayong maging updated every time na nag-upload ako ng mga bagong video tutorials like this. And kung meron din kayong mga violent reactions, mga tanong, i-comment nyo lang yan sa comment section down below at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Again, thank you so much for watching. My name is Westv, and I'll see you again next time only here on Westv. Bye-bye!